Magandang araw po mga ka-weather. Ngayong Saturday, March 21, 2026. Sana ay maayos ang inyong kalagayan sa gitna ng patuloy na pag-init ng ating panahon. At gaya ng lagi nating paalala, pag-usapan po natin, malaking bagay kung patuloy tayong nagbabantay sa lagay ng panahon. Lalo na ngayon na ang epekto nito ay ramdam na ramdam sa ating katawan. Unang linawin po natin agad ang sitwasyon. Wala po tayong binabantayang bagyo at wala ring low pressure area sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 araw. Ibig sabihin, wala tayong malawakang banta mula sa malalakas na sistema. Pero mga ka-weather, kahit tahimik sa usaping bagyo, may isang kondisyon na mas dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon. At ito ay ang matinding init. Ngayon, suriin po natin kung bakit ganito ang ating nararanasan. Ang umiiral ngayon sa buong kapuluan ay ang easterlies. Ito yung hangin na nanggagaling sa silangan. Mula ito sa karagatan at may dala itong init at halumigmig. Sa unang tingin, parang normal lang, maaraw at walang bagyo. Pero kung mapapansin natin, yung init na ito ay naiipit kasama ng moisture sa hangin. Mga ka-weather, sa ganitong setup, hindi lang basta mainit, maalinsangan din. Ibig sabihin, mas mahirap para sa katawan natin na magpalamig. Kaya kahit ang actual temperature sa Metro Manila ay nasa 31 degrees Celsius, ang heat index ay umaabot na sa 33 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Cotabato City at Maguindanao, mas mataas pa ito. Umaabot ng 40 hanggang 41 degrees Celsius at ito ay nasa tinatawag na extreme caution level. Pero sandali lang mga ka-weather, huwag po kayong mabahala. Mahalaga lang na maintindihan natin ang sitwasyon. Sa ganitong antas ng init, tumataas ang risk ng heat cramps at heat exhaustion. At kapag napabayaan, maaari itong mauwi sa heat stroke. Kaya hindi lang ito simpleng init na pwedeng baliwalain. Sa madaling paliwanag, habang umiiral ang easterlies, patuloy nating mararamdaman ang pag-init. Ito ay dahil sa kombinasyon ng sikat ng araw at halumigmig. Ngayon, dito mahalagang maintindihan ang susunod na epekto nito. Hindi lang init ang dulot ng easterlies. Dahil sa init na ito, nagkakaroon din ng pagbuo ng ulap sa hapon. Habang umiinit ang lupa sa maghapon, umaakyat ang mainit at moist na hangin. At dito nabubuo ang localized thunderstorms. Kaya mapapansin natin, maaraw sa umaga, pero sa hapon o gabi, may biglaang buhos ng ulan. Kasabay nito ang pagkulog at pagkidlat. Pero huwag po tayong mabahala. Ang mga thunderstorms na ito ay hindi pang malawakan. Hindi po lahat ng lugar ay uulan. Pero kung tamaan ang isang lugar, maaaring maranasan ang panandaliang malakas na ulan. Ngayon, tingnan po natin ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, Tagaytay at Tugigaraw, aasahan ang mainit na araw. At may posibilidad ng isolated thunderstorm sa hapon. Sa Visayas, gaya ng Cebu, Iloilo at Tacloban at sa Mindanao tulad ng Davao, Cagayan del Oro at Zamboanga, mas may tsansa ng kaulapan at pag-ulan. Ito ay dahil mas direktang naaapektuhan ng easterlies. Ngayon, unawain po natin kung ano ang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas kailangan nating mag-ingat sa init kaysa sa ulan. Unahin natin ang kalusugan. Uminom ng maraming tubig kahit hindi pa nauuhaw. Iwasan ng matagal na exposure sa araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Kung maaari, i-adjust ang mga gawain at piliin ang mas malamig na oras ng araw. Kung lalabas, magdala ng payong. Proteksyon ito laban sa init at pati na rin sa biglaang ulan. At kung nakakaramdam ng pagkahilo, panghihina o sobrang pagod, huwag po itong ipagwalang bahala. Magpahinga agad at magpalamig ng katawan. Para naman sa mga nasa biyahe o nasa dagat, pag-usapan po natin ang kondisyon. Banayad hanggang katamtaman ng alon at ligtas ang paglalayag. Pero tandaan po natin, kapag may thunderstorm, maaaring biglang magbago ang kondisyon ng hangin at dagat. Kaya manatiling alerto. Sa kabuuan mga ka-weather, ang panahon natin ngayon ay pinaghaharian ng init. Isang uri ng panganib na hindi laging nakikita pero malaki ang epekto sa ating katawan. At kasabay nito, may mga biglaang thunderstorms na maaaring makaabala sa ating mga plano.
Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang manatiling kalmado ngunit handa. Kaya manatili tayong handa, maging maingat sa ating kalusugan at huwag kalimutang mag-monitor ng updates araw-araw. Sa kabila ng init at pabago-bagong panahon, patuloy tayong magpasalamat at magtiwala. Nawa ay patuloy tayong gabayan at ingatan sa bawat araw. Mag-ingat po tayong lahat, mga ka-weather.